Ito siguro yung pinaka the best na ipare sa kanyang tatay. Dahil ito po ay anak ng ating John Bishop Gilmore. At so yun nga, naayos na yung ating flying pen. Ito kasi is matanda na, almost 5 years. Yan, gawa po ito sa kawayan. Dito natin ilalagay yung mga hen na hindi muna natin gagamitin. So dahil ang gagamitin nga natin is yung mga bagong pullets na umiitlog na. So yun nga, ito is nabakbak or nawasak nung bagyo, malakas ang hangin, nilipad yung bubong. Okay naman, ang ginawa is tinalian na lang doon sa side na yun kasi medyo umawang na siya. At ito is, I think, kailangan din talian pero matigas pa tong area nito eh. Yan. So ito, papaharangan ko lang kasi itong gilid na to, papaharangan ko lang at baka makalipad dito yung manok. Papapakuan natin. Yan. Bali, yun nga, ikikip muna natin dito yung mga hen natin na materialis natin dati. Pero hindi kasi nga natin sila i-breed ngayon. Ang gagamitin nga natin is yung mga pullet. So yun nga. And then yun nga, mag-start na tayong mag-kondisyon ng ating mga breeder. At so what's up, good morning nga mga ka-Ino Hex TV. Dahil nga po is maulan na naman po ang panahon natin. Pero ngayon is open pa rin yung ating tindahan. And then yun nga, nadala na po sa Taal yung mga warriors natin. So sila nang bahalang mag-condition doon. And then sila nang bahalang magpasayaw sa January or February kung kailan nila balak dalhin or isabak sa exam. And then yun nga, dahil magbe-breed na tayo. So mamayang gabi, tatanggalin ko na po sa mga battery cages yung ating mga white jacket doon na tilalagay natin sa flying pen. And then yung mga ating gagamitin na materials is yun naman ang ilalagay natin sa battery cages para madali po tayong mag-markings dahil napaka-importante po ng markings para malaman natin yung pinuproduce natin, especially pagka magaganda po ang performance na ginagawa ng ating mga warriors. Share ko nga lang pala yung mga naiwan natin pang materialis dito and then mga warriors natin. Ito po ay hindi nakasama dahil po is nasa likod nga pala to, hindi to nakita ng ating mga kumuha ng ating manok. And then ito, yan, naiwan yan. At saka ito, naiwan to dahil ito is mga late bloomer, kumbaga mga late maturing. Yan, ito mga late maturing to, yun, nagtutubuan pa nga lang yung mga buntot eh. Medyo mababa ang size dahil sila ay naka-separate nga dahil sila ay nabubuli ng mga ibang kapatid. Yan, tingnan niyo mukha, napakaganda Kahit medyo late siya, pero iba ang antikas ng pagmumuka. Ang ganda rin naman ng katawan niyan. So sana is mahabol pa nila yung katawan ng mga kapatid nila. And then ito yung materialis natin. Yan, ito yung champion nga natin ng Cuenca. Yung itatama natin kay White Kelso, ni Sir B-Boy. And then ito naman kasi kaya hindi na to dinala. Ito po ay paling ang pitcho. Dahil nung bata siya, malakas kumain, lagi siyang nakahapon. Masama pala sa mga sisiw at tatsaw pagka sobrang busog kasi hindi na nga sila naglalakad na babali yung pitcho, hindi naman bali, paling kumbaga. Yan. At so yun mga ka-Ino Hex TV, so bago ko kayo i-update sa ating mga materyales na gagamitin kung alin yung mga pagtatama-tamain natin. Kasi nga nagre-request ang iba na yun nga, yung kanawayan natin is ipuro natin sa mga kanilang dalaginding, sa kanilang mga anak na babae para maging solid yung ating kanawayan. Dahil nga po is ang lumalabas sa ating kanawayan is laging panuksukan. Masyadong dominant yung kulay ng ating white jacket. Kaya ngayon ibabalik natin sa kanyang mga anak na babae nang sa gayon ay makapagpalabas tayo ng mismong kanawayo ng itsura. Dahil po lagi panuksukan po ang lumalabas sa atin. Yan. Bali 3 po yan, meron pang isa doon. Kaso is maiksi nga yung buntot dahil lagi natutuka. Kaya tatry nating ihabol kung pwede natin gamitin.